Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang XRP ay nagpapanik po dahil si Binance ay sinuspend po nila ang XRP withdrawals via XRP Ledger. Yan, marami pa namang gumagamit ng XRP Ledger. Kaya syempre, talagang marami ang magpapanik dito. Ayan, ayan, ano nga bang dahilan? Atin pong alamin kung ano yung dahilan kung bakit nila sinuspend. Kaya, ayan, malamang ay baka meron na naman itong kaugnayan sa regulations. Ayan, sa regulation ngayon na kinakaharap ni Binance. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, XRP recently took to X to express statements of displeasure upon discovering that the largest crypto exchange, Binance, suspended withdrawals of XRP via the XRP Ledger network. Ayan, ang XRP or ang XRP community ay nagpunta po sila kay X platform para i-express yung kanilang gustong ipahayag yan sa lahat. At ito po ay isang displeasure, yung parang hindi po nila nagustuhan yung ginawa ni Binance ngayon. Si Binance ang pinakamalaking crypto exchange sa mundo ngayon. Siya po yung nangunguna na crypto exchange sa buong mundo. At ang ginawa nilang hakbang ay hindi po nagustuhan ng XRP community or army. Dahil yan, sinuspend po nila ang paggamit ng XRP Ledger Network sa withdrawal. Kaya yan, mahirap na pong mag-withdraw dyan ng XRP. One of the leading voices that called attention to the withdrawal suspension was Edward Farina, the head of social adoption at XRP Healthcare. Kaya yan, siya yung parang nanguna or siya po yung leading voices yan, para mapakinggan yung mga gustong ipaabot ng mga XRP army dito kay Binance. Kaya yan, Farina urged XRP investors to move out their XRP tokens from centralized platforms to avoid the inconvenience of asset withdrawals. Kaya ayan po yung binigay na payo ni Ginoong Edward Farina sa lahat ng mga XRP investors na ilipat na lamang daw po nila lahat ng kanilang XRP tokens mula sa mga centralized platforms. Yan, hindi lamang kay Binance kundi sa lahat ng mga centralized platform para maiwasan yung inconvenience yan sa pag-withdraw sa mga ito. Kasi kung pag yan ang ginawa ni Binance, ang yan, tanggalin yung withdrawal sa XRP Ledger, ay mukhang susunod na rin yung ibang mga centralized platforms. Kaya yan, breaking news or breaking alert, yan po ang sabi ni Edo Farina. Binance has suspended the withdrawals of XRP. Get your crypto out of exchanges. Kaya yan, tanggalin daw ninyo or withdraw na ninyo. Kunin na ninyo yung inyong XRP. Yan, sa mga centralized exchanges. Kasi yung posible pong maipit yan. Also, an XRP enthusiast with X username XRP Whale shared the development, throwing a panic note saying, "What is going on?" Yan daw po ang sabi. XRP Whale. Ano bang nangyayari? Nagulat siya. Maraming nagulat dito. Yan, ano nga ba talagang nangyayari? Bakit ito biglang ginawa ito ni Binance? Yan, withdrawals has been suspended on Binance. What is going on? Ayan, suspended po. Ayan, kitang-kita. Ito po yung kanyang address. Ayan, magsisend na siya ng XRP. Tapos nakita niya yung network suspended. Ayan, biglang na-suspend. Ayan, ano ba yung nakasulat? We are currently experiencing high withdrawal volumes. Withdrawals has been paused to prevent long waits. Withdrawals for the asset will be resumed shortly. Ayan, mataas siguro yung volume.
Binance XRP withdrawal suspension explain. Yan, ito po yung paliwanag ni Binance na gusto nating malaman. According to information from Binance official website, the exchange periodically performs system maintenance on its wallets across various networks. The trading platform noted that the events sometimes affect deposits and withdrawal services for specific cryptocurrencies. Ayan na nga. Maintenance lang naman po ito. Ayan, dapat ay wala pong ikabahala ng ang mga XRP holders. Periodic maintenance lamang po ito na ginagawa ng Binance. Ako rin ay nakaranas na rin ako ng ganito noon. Nakalimutan ko kung anong crypto asset yun, pero ganito na rin na-suspend. Pero at sabi rito ay ganito na rin yung kanilang pinakita na rason. Ayan, pero mga ilang araw ay bumalik na rin naman po. Kaya nagkataon lamang po siguro ito. While such happens, trading services from the affected token will remain accessible. This was the case in the recently observed withdrawal suspension via the XRPL network. In particular, the screenshot of the withdrawal suspension shared in the community stated that Binance was experiencing high withdrawal volumes. As a result, the exchange paused the outflow to prevent long wait times. And moreover, Binance has noted that cases of withdrawal suspension do not call for panic, unlike the situation that unfolded in the XRP community. Besides, Binance supported XRP withdrawals via other blockchain network such as Ethereum or ERC20 and BNB Smart Chain BEP20. Ayan. Wala daw po dapat tayong ikabahala, or wag daw po tayong magpanik kasi isa lamang itong system maintenance na periodically po na madalas nilang kung minsan ay ginagawa nila. Kaya meron talagang ganito talaga yung kanilang ginagawa. Iso-suspend muna nila yung isang network. Ayan, para maiwasan yung high volume. Ayan, parang high volume congestion na rin siguro ito, or network congestion. And it is worth mentioning that the suspension tag observed for XRP withdrawals on Binance is no longer visible at the time of reporting. This implies the exchange must have completed the earlier maintenance operation on its wallet XRP wallets. Kaya ayan, hindi na raw po natin makikita yung ito. Ayan, kapag magwi-withdraw po tayo ng ating XRP token, ay hindi na po natin makikita ngayon yung suspend. Yan, available na po siya. Pwede na po tayong mag-send, yan, mag-withdraw. Yan, kasi maintenance lamang po ito. Yan, sobrang nagpanic lang ang XRP army rito. XRP is not Ripple. On the other hand, XRP community figure Mason Vers-Lewis, while commenting on the development, used the opportunity to correct the long-standing misattribution surrounding XRP and Ripple. Specifically, he corrected that Ripple are distinct entities. Ripple and XRP are distinct entities. Therefore, crypto platforms should desist from mentioning Ripple when XRP is intended. In this case, Binance tagged the suspended withdrawal network Ripple, though the exchange implied the XRPL. Ayan na naman. Ito po yung pagkakaiba daw kasi ng Ripple at saka ang XRP. Ito po yung lininaw ni Ginoong Vers-Lewis dito, si Mason Vers-Lewis, na ang Ripple ay ito po yung nagre-represent sa kumpanya at ang XRP ay ito po yung token. Kaya ayan, notably Ripple is a payment firm based in the United States, while XRP is the native asset of the XRP ledger. Kaya ayan po yung pagkakaiba. Yung Ripple, ito mismo yung pangalan ng payment firm. Ito yung pangalan mismo yung kumpanya. Samantala yung XRP, ito yung native asset ng XRP ledger. Moreover, Vers-Lewis lamented that this misattribution is a part of the factors that have empowered the US regulator to categorize XRP as security. Kaya yan. So, mukhang ito raw yung naging dahilan, sabi ni Vers-Lewis, na yung Ripple at saka yung misattribution na yung Ripple at saka XRP ay pareho. Ayan na po yung parang naging factors o dahilan kung bakit ang US regulator ay kinategorize ang XRP bilang isang security. Pero ayan, hindi naman po yan yung talagang laman ng balita na ito. Ito po yung tungkol kay Binance at yung kanyang pag-suspend dito kay XRP.
Yan, system maintenance lamang po yan. Kasi kung pag mag-a-announce po talaga si Binance na isususpend ang XRP withdrawals via XRPL, ay syempre maglalabas muna sila ng announcement. Formal na announcement sa lahat. At i-inform talaga nila yan. At hindi po nila basta-basta na isususpend kaagad yan ng walang announcement. Yan, magbibigay pa sila ng syempre mahabang timeline para lahat ng mga users ay ma-withdraw yung kanilang mga XRP token. Hindi yung biglaan na isususpend nila na magugulot ka na lamang. Yan ay isa lamang pong system maintenance. Kaya pag isa ka po sa mga gumagamit kay Binance tapos nakita mo yan na suspended yung kanyang network, ay system maintenance lamang po yan. Kaya wala po tayong dapat na ikabahala. Pero yan, para sa atin bilang mga Filipino users ni Binance, ay ang dapat po nating ikabahala ay ayan, yung papalapit na pagpapasara or yung pagbablock sa access natin dito kay Binance. Yan na nga, kung nakipagtulungan si Binance sa Philippine SEC na wag gumamit or pagbawalan na gamitin ng mga Filipino users ang kanilang platform, ay talagang ito na ang katapusan natin sa paggamit kay Binance. At ayan, meron po akong sariling opinion tungkol sa bagay na ito at na content ko na po ito sa nakalipas na video, kaya mas maiging panoorin na lamang ninyo ang aking video na tungkol dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.